Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Makabansa 2, Quarter 4, Week 1. Konsepto ng pagkikipagkapwa at pagkikibahagi sa kinabibilangang komunidad. Makinig sa makabagong tugtugin. Kapag huminto ang tugtog, ang ituturo ng guro ay magbibigay ng isang halimbawa ng taong nagbibigay ng serbisyo sa komunidad. Kapwa ay ang ating kaibigan, pamilya at lahat ng tao sa paligid. Ano ang kapwa? Sino-sino ang itinuturing na kapwa? Ang kapwa ay isang mahalagang konsepto sa ating kultura. Ito ay tumutukoy sa ating ugnayan sa ibang tao. Sa simpleng salita, ang kapwa ay ang ating mga kaibigan, pamilya, at lahat ng tao sa ating paligid o komunidad. Bakit mahalaga ang kapwa? Ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa kapwa ay nagdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa. Kapag tayo ay nagtutulungan, mas madali nating malalagpasan ang mga hamon sa buhay. Halimbawa, kung may kaklase tayong nahihirapan sa isang aralin, maaari tayong tumulong sa kanya. Sa ganitong paraan, napapalakas natin ang ating ugnayan at mas nagiging masaya ang ating klase. Bumuo kayo ng grupo at magbahagi ang bawat isa ng inyong karanasan tungkol sa inyong kapwa. Ano ang magagandang bagay na ginawa ng iyong kapwa? Paano nila maipapakita ang kanilang pasasalamat? Para sa ikalawang araw. Hahatiin kayo sa maliliit na grupo na may 4 hanggang 5 bata sa bawat grupo. Bibigyan ng bawat grupo ng isang larawan na nagpapakita ng pagkikipagkapwa. Unang grupo. Ikalawang grupo. Ikatlong grupo. Ika-4 na grupo. Ika-5 grupo. Ano ang ipinapakita ng mga larawan? Paano nagkakaroon ng magandang ugnayan ang mga tao batay sa ipinapakita ng mga larawan? Ang pagkikipagkapwa ay tumutukoy sa kung paano natin isinasaayos at isinasabuhay ang mabuting pagkikitungo, respeto, at malasakit sa ating kapwa. Ito ay maaaring ipakita sa iba't ibang paraan sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito ang iba't ibang halimbawa ng pagkikipagkapwa. Paggalang at pag-unawa. Pakikinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Hindi panghuhusga sa iba, batay sa kanilang paniniwala, kasarian o estado sa buhay. Paggamit ng magagalang na pananalita tulad ng po at opo. Pagtutulungan at pagkikiisa. Pagtulong sa nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Pagsuporta sa mga gawaing pangkomunidad tulad ng paglilinis ng kapaligiran. Pagpapahalaga sa bayanihan at sama-samang pagkilos. Bakit mahalaga ang paggalang at pag-unawa sa kapwa? Ano-ano ang mabuting maidudulot ng pagkikipagtulungan at pagkikiisa sa kapwa? Ano-ano ang mga benepisyo ng maayos na pagkikipagkapwa-tao sa iba?
Sumulat kayo ng isang maikling sanaysay tungkol sa isang pagkakataon kung kailan naipakita nyo ang pagmamalasakit sa kapwa. Para sa ikatlong araw. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang tamang salita. Tumutukoy sa pagtutulungan ng magkakapitbahay. Bayanihan. Pagpapakita ng malasakit sa iba. Mapagmalasakit. Pakikitungo at pakikisama sa iba. Pakikisama. Pangunahing pagpapahalaga sa pakikisalamuha sa kapwa. Pakikipagkapwa. Pagturing sa iba ng may respeto. Paggalang. Pakikiramay sa may pinagdaraanan. Pakikiramay. Magbigay ng halimbawa ng pagpapakita ng pakikiramay sa kapwa. Paano ipapakita ang patas na pagtingin sa ating kapwa? Aspeto ng pakikipagkapwa. Pakikiramay at pakikilahok. Pagpapakita ng malasakit sa kapwa, lalo na sa oras ng sakuna o problema. Pakikilahok sa mga proyektong pangkawang gawa o outreach programs. Pagbibigay ng payo at emosyonal na suporta sa kaibigan o pamilya. Katapatan at katarungan. Pagiging tapat sa pakikitungo sa iba. Pagsunod sa mga patakaran at batas na nagpapakita ng respeto sa karapatan ng iba. Pagpapakita ng patas na pagtingin sa lahat ng tao. Pagpapahalaga sa kapayapaan at pagkakaisa. Pagtuturo ng tamang asal at pagiging mabuting halimbawa. Pag-iwas sa tsismis at paninira ng iba. Pagpapatawad at pag-unawa sa pagkakamali ng iba. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga konkretong paraan kung paano natin maaaring isabuhay ang pagkikipagkapwa-tao. Sa pamamagitan ng pagiging mabuti at makatarungan sa ating pakikitungo sa iba, nakakatulong tayo sa pagbuo ng isang mas mapayapa at maunlad na lipunan. Ilarawan ang mga sumusunod. Paano ipinapakita sa bawat larawan ang konsepto ng pagkikipagkapwa. Ikalawang larawan. Ilagay ang thumbs up kung ang pangungusap ay naglalarawan ng pagkikipagkapwa-tao at thumbs down naman kapag hindi ito naglalarawan ng pagkikipagkapwa-tao. Ang pagkikipagtsismisan sa kapitbahay ng walang humpay ay nakakabuti. Thumbs down. Pagbibigay ng mga lumang laruan sa mga batang nangangailangan. Thumbs up. Pakikilahok sa isang pag-aaral ng Biblia ng mga bata. Thumbs up. Pakikisali sa mga away o gulo ng mga bata sa kanto. Thumbs down. Para sa ika-4 na araw. Gamit ang bawat titik ng salitang kapwa, magbigay ng mga katangian ng mabuting pagkikipagkapwa-tao. Hahatiin ang inyong klase sa 3 pangkat.
Ang bawat pangkat ay gagawa ng isang maikling pag-uulat tungkol sa mga sumusunod na programa sa komunidad. Unang pangkat, Liga ng Basketball at Volleyball. Ikalawang pangkat, Pista ng Barangay. Ikatlong pangkat, Cleanup Drive sa Barangay. Paano nakakatulong ang pagkikibahagi sa pagpapabuti ng isang komunidad? Sa anong paraan mo nais ipakita ang iyong pakikibahagi sa iyong komunidad ngayon o sa hinaharap? Ibigay ang mga benepisyo ng pakikibahagi sa mga sumusunod na programa ng barangay. Cleanup drive sa barangay, libreng Zumba, beautification project,